Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro, guys. Magandang Balita, Biblia. Sir 7 February 2025, nandito tayo sa Aklat ng Pahayag, Chapter 12, Ang Babae at ang Dragon. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Pahayag, Chapter 12, Verse 1. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadaramta ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Verse 2, malapit na siyang manganak kaya't napapasigaw siya dahil sa matinding hirap. Verse 3, isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Verse 4, kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit na ang manganak. Upang lamunin ang sanggol, sa sandaling ito'y isilang. Verse 5, ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Verse 6, ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Verse 7, pagkaraan nito'y nagkaroon ng digmaan sa langit, pinamunuan ni Miguel ang kanyang mga anghel sa pakikipaglaban sa dragon at sa mga kampon nito. Verse 8, natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Verse 9, itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na tinawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Verse 10, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos, ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari, ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan. Sapagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Verse 11, nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan, sapagkat hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay. Verse 12, kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan diyan, ngunit kalagim-lagim ang daranasin ninyo lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Verse 13, nang makita ng dragon na itinapon siya sa lupa, hinabol niya ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki. Verse 14, ngunit ang babae ay binigyan ng mga pakpak. Verse 14, guys. Ngunit ang babae ay binigyan ng mga pakpak at malaking agila upang makalipad papunta sa ilang. Doon siya itatago sa loob ng 3.5 taon upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Verse 15, kaya't ang ahas ay nagbuga ng tubig na parang ilog upang tangayin ang babae. Verse 16, subalit bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na ibinuga ng dragon, kaya't naligtas ang babae. Verse 17, sa galit ng dragon, binalingan niya ang nalalabing lahi ng babae upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling tapat sa katotohanang inihayag ni Jesus. Verse 18, at ang dragon ay tumayo sa dalampasigan. Okay, yun na pala yun. At ang dragon ay tumayo sa dalampasigan. Pahayag chapter 13, ang dalawang halimaw. Pahayag chapter 13 verse 1, pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalait sa Diyos. Verse 2, ang halimaw ay parang leopardo, ngunit ang mga paa nito'y tulad ng mga paa ng oso. At ang bibig ay parang bunganga ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at
malawak na kapangyarihan. Verse 3, ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat. Sorry guys. Ulitin natin yung verse 3. Pahayag chapter 13 verse 3, ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na halos ikamatay nito, ngunit ito'y gumaling na mangha ang buong daigdig sa nangyaring ito, at nagsisunod sila sa halimaw. Verse 4, sinamba ng lahat ng tao ang dragon, sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw. Sino ang makakatulad sa halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Sabi nila. Verse 5, pinahintulotang magyabang ang halimaw, manlait sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. So 2 years. Ay 42 buwan. 42 months guys. Ilang taon yan? Kayo na mag-compute. Math na naman. Okay. Ulitin ko yung pahayag chapter 13 verse 5. Pinahintulotang magyabang ang halimaw, manlait sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Kasi ang 2 years is 24. Kung 4 years yan, 48. Kulang ng 6 na buwan para mag-ano lang. So, 3.5 years lang yan, guys. 42 lang eh. So, yun. 3.5 years lang yan. Okay, verse 5, pinahintulotang magyabang ang halimaw, manlait sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Verse 6, nilait nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos at ang lahat ng nakatira doon. Verse 7, pinahintulutan din siyang salakayin at gapiin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Verse 8, sasama sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, magmula pa ng likhain ang sanlibutan. Ang aklat na ito iniingatan ng korderong pinatay. Verse 9, ang lahat ng may pandinig ay makinig. Verse 10, ang sinamang itinakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang itinakdang mamatay sa digmaan ay sa digmaan nga mamamatay, kaya't kailangang magpakatatag at maging tapat ang mga hinirang ng Diyos. Verse 11, at nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May 2 sungay ito na tulad ng mga sungay ng isang batang tupa, ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. Verse 12, ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nasugatan ng malubha, ngunit gumaling na. Verse 13, kahanga-hanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw. Nagpaulan siya ng apoy mula sa langit at ito'y nasaksihan ng mga tao. Verse 14, nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak, ngunit muling gumaling. Verse 15, ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw, kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Verse 16, sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw. Yung verse 16 guys. Pahayag chapter 13 verse 16, sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. Pagka nahihirapan kayong basahin guys, dahan-dahanin nyo. Yun ang technique doon para mabasa nyo mabigkas nyo ng tama. Okay, ulitin ko yung verse 16. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. Verse 17, at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyon. Verse 18, kailangan dito ang karunungan, maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. So, 36 guys. Pag ganyan ang tatak ng halimaw pala yan.
Ang awit ng mga tinubos, Pahayag chapter 14 verse 1, tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Zion kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. Verse 2, at narinig ko mula sa langit ang isang tinig na sinlakas ng mga alon sa dagat at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga alpa. Verse 3, sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng apat na nilalang na buhay at sa harap ng mga pinuno. Walang makaunawa sa awit na iyon kundi ang 144,000 na tinubos mula sa sanlibutan. Verse 4, ito ang malalaking na natiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Verse 5, hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Ang tatlong anghel, Pahayag chapter 14 verse 6, nakita ko rin ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang walang katapusang magandang balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lahi, wika at bayan. Verse 7, sinabi niya ng malakas, matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin ninyo siya sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal ng tubig. Pahayag chapter 14 verse 8, sumunod naman ang ikalawang anghel na nagsasabi, bumagsak na ang makapangyarihang Babylonia, pinainom niya ang lahat ng tao ng alak ng kanyang kahalayan. Verse 9, at sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw ng malakas, sinumang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay. Verse 10, ay paiinumin ng Diyos ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Verse 11, ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natataka ng kanyang pangalan. Verse 12, kailangan magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananampalataya kay Jesus. Verse 13, at narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo, mula ngayon mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, matatapos na ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan. Ang pag-aani, Pahayag chapter 14 verse 14, tumingin uli ako at nakita ko naman ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao. May suot na koronang ginto at may hawak na isang matalim na karit. Verse 15, isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita na nakaupo sa ulap, gamitin mo na ang iyong karit, gumapas ka na sapagkat panahon na, hinog na ang aanihin sa lupa. Verse 16, ginamit nga ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at ginapas ang dapat anihin sa lupa. Verse 17, at isa pang anghel ang nakita kong lumabas mula sa templo sa langit, may hawak na din itong matalim na karit. Verse 18, lumabas naman mula sa dambana ang isa pang anghel, siya ang namamahala sa apoy sa dambana. Sinabi niya na sa anghel na may matalim na karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa sapagkat hinog na ang mga ito. Verse 19, kahit ginamit ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagis sa pisaan. Ang pisaang ito ay larawan ng matinding puot ng Diyos. Verse 20, pinisa sa labas ng bayan ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo. Ang lawak ng baha ay umabot hanggang 300 kilometro at ang lalim ay sintaas ng sanguso ng kabayo. Ito tayo sa aklat ng Pahayag chapter 15, ang panghuling salot.
Pahayag chapter 15 verse 1, nakita ko rin ang isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit. May 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang mga panghuling salot sapagkat dito matatapos ang puot ng Diyos. Verse 2, may nakita akong parang dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpayan laban sa halimaw. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng bilang na katumbas ng kanyang pangalan. Nakatayo sila sa dagat na kristal, hawak ang mga alpang bigay sa kanila ng Diyos. Verse 3, inaawit nila ang awit na Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga paraan. Verse 4, sino ang hindi matatakot sa iyo? Panginoon, sino ang hindi magpupuri sa iyong pangalan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Verse 5, pagkatapos nito'y nakita ko ring bumukas ang templo sa langit at tuldang tipanan ng Diyos at ng tao. Verse 6, lumabas mula sa templo ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng damit na malinis at nakakasilaw sa kaputian, na may gintong pamigkis sa dibdib. Verse 7, ibinigay sa kanila ng isa sa 4 na nilalang na buhay ang 7 mangkok na ginto na punong-puno ng puot ng Diyos na siyang nabubuhay magpakailanman. Verse 8, ang templo ay napuno ng usok na nagmumula sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos at walang makapasok sa templo hanggat hindi natatapos ang 7 salot na dala ng 7 anghel. Ang mga mangkok ng puot ng Diyos. Pahayag chapter 16 verse 1, mula sa templo ay narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa 7 anghel, lumakad na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng puot ng Diyos. Verse 2, at umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok, kaya't nagkaroon ng mahapdi at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Verse 3, ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat ng nilikhang nabubuhay sa dagat. Verse 4, ibinuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal at naging dugo rin ang mga ito. Verse 5, at narinig kong sinabi ng anghel na namamahala sa mga tubig, ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una ang banal, sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito. Verse 6, ang mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ng mga propeta ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila. Verse 7, ang narinig ko mula sa dambana ang ganitong pananalita, oo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo. Verse 8, at ibinuhos din ng ika-4 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw, at ito'y binigyan ng kapangyarihang sunugin ang mga tao sa tindi ng init nito. Verse 9, nasunog nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ang kanila mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. Verse 10, ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito. Napakagatdila sa kirot ang mga tao. Verse 11, at nilapastangan nila ang Diyos dahil sa dinaranas nilang hirap at tinamong mga pigsa, ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. Verse 12, at ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog at nagkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. Verse 13, at nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon at ng halimaw at ng huwad na propeta ang 3 karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Verse 14, ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang itipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 15, makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw, mapalad ang nanatiling gising at nakabihis na, hindi siya lalakad na hubad at di mapapahiya sa harap ng mga tao.
Verse 16, at ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Verse 17, pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid at may nagsalita nang malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na. Verse 18, kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Verse 19, nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Verse 20, nawala ang lahat ng pulo at gumuho ang lahat ng bundok. Verse 21, umulan ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa, at nabagsakan ang mga tao, at nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na dinaranas nila. Bukas na itong chapter 17 guys, ang reyna ng kahalayan. Bye everyone. God bless.